Good morning mga kauno! Kamusta Pilipinas? Ako po, isang OFW. 20 years na po ako sa Hong Kong. Okay? And sa Singapore po, isang taon ako, una akong nag-abroad. Tubong Iloilo po ako. Dahil po sa kahirapan, kahit po sa elementarya, ayaw po ako paaralin ng aking ina. Dahil po sa kagustuhan ko na makapag-aral, gumawa ako ng paraan sa murang edad. Namimitas po ako ng bunga ng bayabas sa bundok. Pampalit ng papel at lapis. Dumating ang punto na nakatapos po ako ng elementarya. Wala na po akong magagawa dahil po nung mag-first year high school, that was 1979, may bayad na po yung monthly 50 pesos. So hindi na po kaya dahil wala po kaming pera, yung parents ko. Pinausap ko po yung teacher ko, sige, bantayan mo yung anak ko and then sa hapon po, makapasok ako ng school. So sa madaling panahon, natapos ko and then nung high school ako po, nakatapos ako na talagang sakripisyo, walang tsinilas, walang damit, isang kumbaga ubala ba, ganon. So lumipas yung isang taon, nakapag-isip po ako na mag-abroad. Ang una ko pong pinuntahan, yung Singapore. Yung amo ko, salbahe. Pag lumabas sila ng bahay, kinukulong po ako sa kwarto nila. So ngayon, ang ginawa ko, pinaka-paborito niyang t-shirt, nilaglag ko sa baba para may dahilan akong bumaba. Pero naka-ready na ako, mayroon na akong $1 Singapore na pwede akong tumawag sa agency para pipick upin nila ako kung saan man ako nakatayo. 3 days, umuwi ako sa Pilipinas. Na bumalik na walang-wala. Galit ang pamilya ko sa akin, galit ang lahat sa akin, pinagtatawanan ako. Pero hindi po ako tumigil. Pinagpatuloy ko, nagkaroon ako ng chance na pumunta ng Hong Kong. Pare-pareho lang. Hindi madali ang isang OFW. Minsan pag sahod mo, resibo na lang ang natatanggap mo dahil lahat pinadala mo na. Yun ang alam ng taga-Pilipinas, akala nila may pera ang abroad. So sa dahilan na gusto kong ma-achieve yung mga pangarap ko sa buhay, nakilala ko po ang isang networking. Pero ang naging problema, mawawala sila, iiwanan ka. Sobrang frustrate ako. Sabi ko, wala na. Nagsasawa na talaga ako. Nung dumating ang time na nag-introduce sa akin about sa UNO, nung pininto nila sa akin ang UNO, of course, walang may naniniwala sa akin. Kasi marami na ang talagang nawala ng gana. So sabi ko, pag nadapa ka, kailangan mong bumangon. Kailangan mong bumawi. So, ang ginawa ko, tiningnan ko, binuksan kong isipan ko, pinag-aralan ko, at umuwi talaga ako dito sa Pilipinas. Actually, ang naunang-una kong nakilala at na-inspired ako sa Chiki, si Upline Mark Anthony Dapiton. Bumalik ako sa Hong Kong. Ang masaklap doon, nabaliw ako. Walang may naniniwala sa akin. Ako na lang mag-isa. Pinagpatuloy ko. Ito ang naging problema dahil noon, wala pang opisina ang UNO. Kung saan-saan lang kami, pinapaalis kami. Kasi mahabang pila, pumipila sila sa glutathione soap. Doon ako naniniwala. Parang pancake ang product ng UNO sa Hong Kong. Grabe ang hirap dahil OFW, 4 lang na araw ang transaksyon namin doon. Every Sunday lang. So ipinagpatuloy ko
So, sa una kong na-achieve sa uno, sa hirap ko, yung sa Boracay, yan. Sa tagal ko sa Hong Kong, sa tagal ko sa OFW, hindi ko naranasan magpunta ng Boracay kung hindi dahil sa uno! Si Sir Oliver, si Mama po lang bata-bata pa nila. Ayan! Sa kabilang paghihirap, ako lang isang naniniwala. Guys, kahit maghirap ka man ngayon, sabihin ko sa inyo, ipagpatuloy nyo lang, magpupokus ka lang kayo. Yun ang resulta. Next, please. Guys, mag-uno kayo. Next, please. Singapore. Dahil sa uno, Macau, Hong Kong, Singapore. Yes. Guys, hindi ko na kailangan magsalita. May resulta. Next, please. Iniyakan ko to. Itong pinaka-memorable ko sa buong buhay, unang-una kong kumita sa uno. Nag-tour ako, Thailand! Dati, nagmamakaawa ako sa amo ko, magpaalam, para lang makita ang pamilya ko. Ma'am, can I go home? No! Msayla, ntak! Huwag na huwag kang umuwi. Mamaya, i-determinate kita. Guys, makinig ng mabuti. Sabi ko, makinig ng mabuti. Ngayon, mula nang ginawa ko ang uno, sabi ko sa amo ko, 3 times to 4 times, nagpaalam na talaga ako sa kanya mag-for good. Hindi daw niya ako payagan mag-for good. Ang sabi ko sa kanya, may agreement tayo. Pag gusto kong lumabas at gusto kong pumunta ng kahit saan, nang gusto ko mag-uno ako, payagan mo ako. Ang sabi niya, yes. Ang sabi ko sa kanya, kung hindi ka pumayag, i-determinate kita! Sa 3 araw ko lang sa uno, 60,000 sa Hong Kong. Magtrabaho ka ng katulong 3 buwan. Sabi ko sa amo ko, mayroon akong long service kasi sabi ko nga 20 years na ako sa kanya. Pero sabi ko, I don't need your money. Alam niyo kung bakit ako ganito kabaliw? Dahil dito ko nakita at nakamtan ang lahat kong pangarap, dito ko natupad dahil sa uno. Kaya kayo! Sabihin ko sa inyo, huwag kang pumitaw! Huwag kang mag-quit! Pagpatuloy ang pangarap! Dahil dito lang, sa uno mo, makamtan, ma-achieve yung inyong mga pangarap! Dahil sa akin mismo, nangyari. Walang dahilan kung hindi mo siya gawin dahil sa Hong Kong, 4 lang na araw ginagawa namin. That's why dito, araw-araw, pwede niyong gawin. Ganon ako energetic dahil sa buhay ko. Picture kanina na may bata, na maliit, yun ang panganay ko po. Iniwanan ko sa ng 2 years, nadatnan ko na sa ng 18 years. Kung hindi pa dahilan sa uno, hindi kami nagsama-sama. Nang dahil sa uno, next year March, graduating niya pa sa nautical, ang uno ang nagpaaral po sa kanya. Thank you, Lord, for this opportunity. Uno, to create more millionaires and to help other people to change their life.
gwapong mga BOD, itong opportunity na ito, sila po ang humawak para po makatulong sa kapwa natin kung sino mang gustong magbago ang buhay. Napaka-supportive nyo! Yun ang wala sa ibang kumpanya! Sila po ang mga magagaling, matitibay, sumunod na lang tayo! God bless us all! Tayo ang gustong yumaman! God bless us all! Maraming salamat, Miss Helen Panes.